Napakarami ng lumabas na adventure scooter ngayong taon at walang duda na humigpit ang kompetisyon sa mga adventure scooter. Pero bakit marami pa rin ang naghahangad at umaasam-asam sa Honda ADV 160 na isa sa nagpasimula ng ADV scooter? So sa video na to, alamin natin kung ano-ano ang mga rason kung bakit number 1 pa rin siya at titingnan na rin natin yung kanyang specs at kung magkano na nga ba ngayong taon. Kasi balita ko, marami ng kasa na nagpapakash sa ADV 160. Silipin natin, tara! Ang unang-unang rason dyan, walang duda yung kanyang looks o yung kanyang forma. Dahilan kung bakit talagang number 1 pa rin at mabenta yung ADV 160 sa kategory ng adventure scooter. Sa tindig pa lang nito ay talagang may angking tikas na natural. Brusco, macho dahil dito sa kanyang side fairings, napaka-macho talaga tingnan. Likas sa imahe nito or sa kanyang looks na may angking kakayahan talaga na pumahak sa iba't ibang klase ng kalsada or daan dito sa Pinas. Mapa-rough road man ito or bumpy road dahil na rin siguro sa kanyang mga gulong o na naka-dual sports at sa napakaganda at akma nitong mga suspension dito sa unahan tapos lalong-lalo na dito sa kanyang likuran na naka-subtank pa. Sa dami at may mga bagong labas na ADV scooter ngayon, hindi pa rin talaga nawawala sa uso or kumbaga parang nangingibabaw pa rin ang Honda ADV 160 sa pormahan nito lalo na dito sa kanyang harapan na signature look ng mga ADV scooter, ang kanyang malalapad at klarong windshield na adjustable. Si Honda ADV din ang nagpauso nito sa adventure scooter, nakakatulong para mailihis yung hangin na direktang tatama sa ating mga dibdib, lalong-lalo na kapag malamig ang panahon or umaambon, maiwasan natin na direktang tatama sa ating mga dibdib yung hangin or yung lamig. At kung gusto naman nating magpatakbo ng medyo mabilis, pwede nating ibaba yung windshield na nakakatulong naman sa aerodynamics ng motor. At napaka-minimalist lang din talaga ng Honda ADV 160 dahil wala ka halos makikitang decals dito. May pailan-ilan lang, kagaya dito sa kanyang windshield ay meron lang nakasulat na Honda. Tapos dito sa bandang kanan, dito sa kanyang front face ay may HSTC. At dito sa bandang unahan sa side fairings ay merong silver plated na Honda. At dito sa front fender makikita natin yung ABS. At pagdating dito sa kanyang bandang hulihan sa magkabilang gilid ay may gold plated naman na ADV 160. Pagbaba naman dito sa kanyang headlight, makikita natin dyan yung kanyang napaka-stylish pa rin na split type headlight. Naka-LED na rin ito, napaka-premium ng kanyang DRL or daytime running light. Iconic na mga signal light na nakahiwalay bandang itaas na naka-LED na rin. At pagka sinilip naman natin yung kanyang taillight, makikita natin dito na naka-LED na rin. Napaka-angas din ang formahan ng kanyang taillight. At syempre yung kanyang parang X ito na pinahaba. At ganun din yung kanya mga signal light dito sa hulihan na naka-LED na rin. Mas mapapatagal yung buhay ng mga battery natin gawa ng lahat ng kanya mga ilaw ay naka-LED. At pati na rin yung ilaw ng plaka. At nilagyan nila ng reflector dito sa hulihan na added visibility lalo na sa gabi kapag tinamaan ng ilaw. Siyempre, napaka-forma ng kanyang handlebar, naked handlebar ito. May end bar na rin yung kanyang handle grip. At makikita natin dito yung kanyang mga switches sa kaliwa. Nandyan ang high and low, yung kanyang busina dito sa bandang gitna, at syempre yung turn signals dito sa pinakababa. At pagdating naman dito sa bandang kanan, ay nandyan yung idling stop system, hazard switch, at syempre electric starter. Nandyan pa rin yung kanyang napakalapad na footboard. Komportable ito, lalo na sa mga rider. At pwede nating i-extend yung ating mga paa. Pwede tayong mag-cross leg dahil may extension yung kanyang footboard dito sa bandang unahan. Sa likuran, makikita natin yung kanyang built-in na tire hugger. Goods na goods to kapag medyo maputik yung dadaanan natin. Iwas tilamsik dito banda sa likuran natin. Kanyang sporty na muffler with heat guard. At sa puso ng motor na to, yung kanyang specs. 157cc to be exact. Liquid cooled 4-stroke, 4 valves. FI na siya, matipid sa gas, single overhead cam, CVT trans, naka-ESP plus ito na mas pinaganda ang performance ng makina pero less fuel. Sa kanya namang maximum power ay may 15.8 horsepower at 8,500 RPM. May maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. Ang kanyang tank capacity ay may 8.1 liters. Sa kanya namang underseat compartment, napakalapad nito. Kasyang-kasya dito yung half-face na helmet
At syempre yung full face na helmet depende sa klase ng helmet na may sukat na 30 liters. Ang kanya namang fuel consumption, napakatipid talaga na naglalaro sa 45 to 52 kilometers per liter. Nakakiles ang motor na to. Dalawa yung remote na ibibigay sa inyo pagka inabil nyo yung unit na to. So nandito tayo ngayon sa Motorcycle City Taytay para i-review yung kanilang ADB 160. Naka-anti-theft alarm na rin ito na iwas sa mga kawatan dito kung saang lugar man tayo magpa-park. So, naka-answer back system na rin ito na kapag nag-park tayo sa sobrang daming motor, madali nating malulukit yung motor natin lalo na kung maraming ADB na katabi yung ating motor. So madali nating mahanap kung alin ba yung motor natin. At nung sinukat natin yung kanyang seat height ay na-surprise naman ako dahil akala ko mahihirapan tayong sumampa pero abot na abot pa rin natin kung gusto nyong gawing reference yung ating height. Ang height ko ay 5'5 hanggang 5'6 dahil ang sukat ng kanyang seat height ay 780 mm. Abot na abot natin yung ground. Hindi naman tayo nahirapan. Maganda yung turning radius ng motor. Madali nating i-maneuver or maisisingit lalo na sa mga traffic situation dito sa NCR. At ang kanya namang ground clearance ay perfect talagang pang-adventure scooter dahil 165 mm mataas ito. So iwas talaga ito dun sa mga higanteng humps at dun sa mga malulubak na kalsada. At ang kanya namang bigat ay sakto lang din na may bigat na 133 kilograms. Kayang-kaya natin to nung trinay ko siyang buhatin para i-center stand. Dito sa bandang unahan ay makikita natin yung kanyang front inner pocket. May takip naman ito, sakto lang yung lalim kapag nilagay natin dito yung cellphone natin. Kapag nag-charge tayo dahil may USB charging port na rin ito, so hindi na tayo bibili ng adapter pa dahil USB ready na nga siya. Napaka-informative na rin ng kanyang full digital panel. Lahat ng informasyon sa motor na to ay talagang present dyan. Nandyan sa pinakataas yung kanyang orasan. Bandang left ay RPM indicator, speedometer dito sa may gitna, engine temperature sa may upper right, average fuel consumption at ang trip A. At para naman mabago ang settings or para may iba pang info tayo na makita ay mayroon siyang button dito sa ibaba na nagsisilbing selector para makita ang battery voltmeter, elapsed A and elapsed B, current consumption, trip A, trip B, HTC na pwedeng i-on and i-off indicator tulad ng signal light, hazard, traction control indicator. Sa ibaba naman ay idling stop system, check engine, coolant temperature, keyless sensor at ABS indicator. At sa kanya namang suspension dito sa unahan ay naka-conventional telescopic fork. At ang mahalaga ay sa likuran na naka-dual shock absorber with sub-tank na mabisa talaga sa iba't ibang klase ng kalsada or daan dito sa Pinas. Sa kanyang namang braking system, naka-dual channel ABS ito, harap at likod. Dito sa unahan makikita natin yung kanyang wavy disc with 2 piston caliper. At dito naman sa likuran ay disc brake din na may single piston caliper, naka-Nissin caliper ang harap at likod. At sa mga sukat naman ng kanyang gulong dito sa unahan ay may sukat na 110, 80/14, dual sport tire. At sa likuran naman ay may sukat na 130, 70/13. So malalapad talaga yung kanyang gulong na naka-dual sports. Parehas na tubeless, naka-mags type. At idagdag na rin natin dito yung kanyang mga special features. Naka-dual channel ABS ito or anti-lock braking system. Mas safe na tayo dito dahil kapag biglaan tayo or napalakas yung preno natin ay ihihinto tayo ng smooth at walang skidding. Hindi maglalak yung ating mga brake. Meron na rin siyang SHTC or Honda Selectable Torque Control, which means na kapag napadaan tayo sa madulas na kalsada, mabuhangin or basa, may iwasang madulas ang hulihang gulong na automatic na i-adjust niya yung ikot ng gulong sa hulihan proportion dun sa unahang gulong. Sa ganitong paraan, iwas sa aksidente at syempre, iwas na rin na ma-damage yung ating mga motor. Meron na rin siyang idling stop system na mas nagpapatipid lalo sa konsumo ng gas. Kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds, lalong-lalo na sa mga stoplight, ay automatic na namamatay ang makina to save fuel. Pihitin lang natin ang silinyador at kusang aandar ang motor. Meron na rin siyang ESS or Emergency Stop Signal na kapag biglaan kayong nag-brake, ay automatic na mag-hazard si ADB para kahit papano ay ma-aware ang nasa likuran natin na may biglaang preno na naganap. May iwasang may bumunggo sa ating likuran kapag biglaan naman tayo magpreno dahil automatic na magbi-blink or mag-hazard si ADB 160. At meron pa siyang ACG or alternating current generator na kapag in-start natin yung motor, hindi siya maingay or magiging smooth ang engine.
At syempre, yung basic na features ng motor na to, nandyan pa rin yung kanyang side stand, kill switch. So, hindi tayo andar kapag nakababa pa yung side stand natin. So, dami ng features ng ADB 160 na nabanggit natin ngayon. May nakaligtaan pa ba akong banggitin? Comment nyo nga sa ibaba. Ang unit nating nire-review ngayong araw ay makikita natin dito sa Motorcycle City Taytay. Pwede nyo silang i-message sa mga number na nandito sa ating screen kung kayo ay mag-i-inquire. Ang SRP ng ADB 160 ay mabibili nyo sa halagang 166,900. Nagpapakash sila dito at syempre nag-i-installment din naman sila. Kung kayo ay magdadaw ng 12,600 ay maiuwi nyo yung motor at magmamonthly kayo ng 8,792 kung kukunin nyo siya ng 3 years. So sa inyong palagay, sulit ba yung ADB 160 ngayong taon sa dami ng lumalabas na ADB sa Philippine market? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot kayo hanggang sa dulo ng ating video, ay huwag nyo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe para maging updated kayo sa mga susunod nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.